Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang po bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Pumipili ka ba ng leader? O okay lang sa'yo, kahit sino na lang, di ba? Pumipili ka ba ng taong sasakop sa'yo na kung saan ay dapat nagiging maayos din ang iyong kalagayan? O pinipili ka ba ng leader na may takot sa Diyos at may kakayahan na maging mabuti ang iyong sitwasyon? So sabi sa Exodo chapter 18 verse 21, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayanan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Guys, napakaganda ng ating topic, di ba? Tungkol ito sa mga leader na kung saan ay parang sa politiko rin na natutungkol dito. Na kung pipili daw tayo ng isang leader ay dapat may takot sa Diyos. Di ba? May kakayanan na gumawa ng mabuti. Dahil kapag may kakayanan lang yan guys at wala namang takot sa Diyos ay malamang sasablay din yan. Diba? Siguradong magkakaroon din ng hindi magandang resulta. Lalo na, sabi dyan, yung mapagkakatiwalaan at hindi masusulat. So, alam naman natin, lalo na sa ating gobyerno, guys, open secret naman, na marami ang korupsyon. Marami ang leader na wala namang pakialam sa kanilang sinasakupan. Importante lang sa kanila yung interest ng bayan. Kaya napakahalaga po na pipili tayo ng leader na magpapabuti sa ating bayan. Di ba? Sa ngayon kasi ganun ang nangyayari. Lahat ng ibang bansa pumipili ng leader. Kagaya ngayon, guys. Kakatapos lang ng eleksyon sa US. Ang pinili nila si Donald Trump versus Kamala Harris. Di ba? So, ganun din dito sa atin na Pilipinas. Pipili rin tayo ng mga leader na dapat ay may takot sa Diyos. At parang sa pamilya rin. Di ba? Yung mga leader ay tayo mga magulang. Yung tatay at nanay, dapat inaakay natin yung ating mga anak. Una, sa pananampalataya, ipakilala natin sa Diyos, ilapit natin sa Diyos, di ba? At gumawa ng mabuti sa pang-araw-araw na buhay. Kasi kumbaga may kakayanan tayo o may leadership tayo na nakikita ng mga bata. Siyempre, bago natin pagawa yan, yung mga bagay na may disiplina. Diba? Kasi yung mga bata, minsan, diba, makukulit, may ginagawang hindi maganda, kailangan mong disiplinahin. Kailangan sabihin mo na mali ang kanilang ginagawa. Kasi ganyan din ginawa sa atin mga ating mga magulang, di ba? Na tinuruan din tayo ng maging marespeto. Di ba? Sa mga nasasakupan sa atin, lalo na sa mga nakakatanda sa atin, na dapat ay matuto tayong gumalang. Parang paggalang din yan sa Diyos. Dapat tayong matakot sa Diyos. Hindi yung nakakatakot guys na para bang multo, di ba? O mga terror sa mga teacher, di ba? Hindi ganun. Yung may takot na may pagrespeto at may paglilingkod sa Diyos. Di ba? Kasi pag ganun tayo at naipasa natin yan sa ating mga anak, at isipin nyo na lang kung bawat pamilya ganun ang ginagawa, magiging maayos sana ang ating pang-araw-araw na buhay o ang ating mundong ginagalawan. Di ba? Kasi kung tayo mismo ng mga magulang, hindi natin pinapakita na maging isang magandang halimbawa, may kakayanan magtaguyod sa pamilya. Kasi yung iba, di ba? Pag nagpamilya, mamaya away na, hiwalay na, wala na. Sabog na yung pamilya. Di ba? Hindi na yun nakayanan na ilid ang kanilang pamilya na itaguyod hanggang sa dulo. Marami pong ganyan. Di ba? Ganun din naman sa mga leader natin. Marami ang sumasablay, maraming controversial, yung iba nakukulong, yung iba nagkakaso pa. So, kung may takot yan sa Diyos, di ba, kahit na anong posisyon pa yan,
Mapa Presidente, Vice President, di ba? Senador, Congressman, Gobernador, mga councilor, mga mayor. Kung ang leader po na ating pipiliin ay may takot sa Diyos, sigurado tayo, hindi mapapabayaan ng ating bayan. Di ba? Ang iniisip niya ay yung kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. May kakayanan siya na magpatupad ng mga batas para sa ikabubuti ng lahat. Di ba? Hindi yung wala lang silang pakialam, di ba? Yung mga negosyo lang nilang pinapayaman nila. Kahit marami nagugutom, hindi nila pinapansin, di ba? Mga kunwari, mga kunwari mahal yung kanilang mga nasasakupan, pero totoo niyan hindi naman. Kaya napaka-importante po na huwag tayo basta pumipili lang ng mga leader o mga taong sumasakop sa atin. Yun po number 1 na requirements na kailangan ay may takot sa Diyos para maging mabuti ang kanyang tinuturo, maging mabuti ang kanyang trabaho, di ba? Naging mabuti ang kanyang pagka-leader, di ba? At naging mabuting huwaran sa ng bawat bayan. So, napaka-importante po niya. Katulad ng paggalang natin sa Diyos, di ba? Na may takot talaga tayo. Kasi kung wala kang takot sa Diyos, gagawin mo na kung anong gusto mo. Wala ka ng pakialam, magnanakaw doon, di ba? Papatay ka, at kung ano-ano pang mga masasama, gagawin mo na. Dahil wala ka namang takot sa Diyos. Pero pag may takot ka sa Diyos, minsan pag gumagawa tayo ng kasalanan, di ba? Nagdadalawang isip ka pa, nagigilty ka kagad. Yun ang mga sinyalis na may takot ka sa Diyos. Hindi yung ginagawa mo ng gusto mo, wala ka ng pakialam kung anong mangyayari. Wala ka ng pakialam kung may mga taong nasasagasaan ka. Kaya kailangan yun po lagi natin ilagay sa ating puso't isipan na magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala ay tsak yun pagkakalob sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Lord, i-bless niyo po ngayon ang mga kapatid namin nanonood sa aking vlog. Lalo na po yung mga may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po, Lord. Alam naman po namin na wala pong imposible sa iyo kung yung loloobin. Kaya mong tanggalin anong klaseng sakit yan. At ganoon din po sa pamilyang nasira na o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan o dahil sa hindi pagkakasunduan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso, maging mapagkumbaba, mapagpasensya. At pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga nasirang pamilya. Ganun din po sa financial load na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambilis ng 1 kilo ng bigas, ng ulam. Pinoproblema pa, Lord, kung paano iraraos sa maghapon para sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.